kami ng mga GA pipe. Mga maiksi, siguro maiksi doon lang. 40 meters and then yung kanyang yung kanyang inang 7 meters yata, 8 meters kung hindi ako nagkakamali sa testing na yun. And then tatayo namin yung temporary, may tayo yung water source namin dito mga boss. Meron naman pong tubig dito. Matakan po ng tanse yung property line. Ayun po yung isang linya. Siya ng frontage is 40 meters ang kakain. Tingnan natin kung hanggang doon sa niya. 4 meters. Isa mo. O itong yata ang plano oh. Abasahin, masira na yan. Makaulit siya, makaulit siya. Buuin ang mundo, unti-unti pero totoo. Hindi naman pong ibalik yan. Kasi bukas tatabasin na po yan. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na. Yan. Good morning. Ayan na mga boss, kagabi dapat po, balak ko sana kagabi, i-install ko yung mga ilaw dito. Ayan, pero hindi po natuloy. Gusto nang isipan kong gawin, pero yung katawan ko gustong magpahinga. Kaya yun po kagabi, nagpahinga ako. Pagkatapos ko mag-edit, siguro natapos po ako mag-edit around 9 PM na. So, pagkatapos ko sana mag-edit, gagawin ko yung mga ilaw, i-install. Yan, pero hindi po kinain ng katawan. Ayan, nakatulog na. So yung mga boss, bali ngayong araw po dapat, ngayon kami magki-clearing dun sa bubuksan po natin proyekto ngayong September. Pero yun, medyo masama po ilagay ng panahon. Ayan, kung mapapansin nyo na pa halos makulimlim ang buong paligid. Kanina pa po umuulan, kaninang madaling araw pa. Pero huwag tayo mawalan ng pag-asa, maaga pa naman, alas 6 ano pa lang, alas 6:15, 6:15 pa lang naman ng umaga. Malay natin hanggang umamayang alas 7 sa gumanda yung lagay ng panahon. So matuloy tayo, hopefully. Sana po. Yun o. 1, 2, 3, 4, 5 ilaw sana yung install ko gabi. Kahit ito lang pin light dito. Pero yun nga. Pero yun naman pala, nakagawa naman po ako. Dinrain ko yung pong waterproofing ko. Dinrain ko siya kagabi habang nag-i-export ako ng video. So yan, ginawa ko pa dinrain ko. Wala na po siya tubig. Ano na po ito? Okay na. Na-leak test ko na. So wala siyang leak. Kung tayo matutuloy ngayon, titingin po ako ng tiles para dito. Para dito sa CR. Dito meron na dito. Baka ngayong araw ipapatiles ko na yung isa sa kwarto dito. Baka ito muna. Yan, tiles na. Ang balak ko po rito or yung proseso na gagawin natin, PICEM board po ito. Or it is cement board. Ang PICEM board is meaning po fiber cement board. Yan, PICEM board. Fiber cement board na 12 mm po ang thickness niyan. So, kung pansin nyo, napaka-tatag. Dahil pinatibay ko po talaga yung ano yung sa ilalim, support. Tapos dito rin, ang proseso na gagawin po natin dyan, maglalagay po tayo ng banding, tawag dito, banding compound dito na yung heavy duty. Tapos ang gagamitin po natin sa wall is heavy duty na
tile adhesive. Ayan, pakita ko sa inyo yung gagamitin. Muulan. Tapos itong sa ibaba, halos ano na po, tapos na to. And then ito po yung gagamitin kong ano, Stucco. Stucco smooth finish, contact brand po yan. Decorative texture finish coat. Ang kulay niya is light gray. Ano po dyan sa wall na yan dito. Pero bago po yan, kailangan muna nating kinisin ito. Siguro apply muna ng skim coat to, dahil pagka hindi po siya makinis, gastado siya sa Stucco, which is itong Stucco medyo pricey po ito. Itong 20 kilo na to nagkakahalaga ng 1,800 data isang bag. 20 kilos lang po yan, 1.8 yata kung hindi ako nagkakamali. Ganyan po yung price niyan. And then ito yung gagamiting tile adhesive dito sa wall ng CR wall. Ayan, ano po to, heavy duty. Ito pang ginamit ko sa swimming pool na tiles. Tapos yung gagamitin nating bonding agent bago natin apply ng adhesive, nandito na yung binili ko na yun. Nakulang na isa. Nasaan kaya yung isa? Ito mga boss, yung plaster bonding glue. Ayan, more improved bonding of plaster to rough concrete. Minimize cracking of plaster during curing. Ayan. Ito po, magandang gamitin to sa mga surface kung saan, for example, yung mga column smooth. So, a-apply muna ng plaster band, and then para po makapit yung mortar. Yun po muna po yung ipapahid natin sa wall. Tapos diretso na adhesive. Diretso na po siyang adhesive. Yung base, pinapahid yun, tapos sa applyan po ng tile adhesive. And then hayaan mo na matuyo. Hayaan mo na matuyo yung adhesive, and then papatungan ulit ng adhesive kung saan ita-tiles na. So yun, mas maganda siguro dahil nga adhesive din naman yung ilalagay. So sabay na apply nung plaster, ang tawag doon, plaster band. So diretso na adhesive, and then diretso na install yung tiles. Sa flooring naman, kahit naman po original na tile adhesive na gagamitin, okay lang naman. Ito naman yung pagagamit ko sa flooring, which is original na ABC adhesive, hindi na po heavy duty. Sa flooring, hindi na po kailangan yung heavy duty sa flooring. Yan, sa flooring gagamitin yan. Siyempre, apply din natin siya ng bonding agent. Ayan. Ayan na, medyo gumanda po yung panahon. So, matutuloy po tayo. Clearing operation. Ayan, start na rin nilang italis to. May iwan muna dito si Sunny Boy tsaka si Alfred. Ayan, tapos yung dalawa gumagawa sa ibaba, si Pan Junior tsaka si Daeng. Ko muna sa kanila yung layout dito bago ko sila iwan. Ayan. Ito po, ito yan, plaster bonding glue. Yung una po yung ipapahid, and then siguro mga 30 minutes pwede na latagan ng apply ng tawag dito, adhesive. Ayan. Bonding agent. Tapos ito wala pang tiles to. Ayan. So magpiprepare muna po kami ng mga gamit na dadalhin. Kasakay kami ng mga tubo, yero, dahil gagawa na rin po ng barracks doon. Ayan, kakarga po kami ng mga GI pipe, gagawa ng barracks tsaka pang layout. Marami po tayong GI pipe.
Ayun pa iba, mga maiksi, siguro yung maiksi doon na lang sa isa, sa Tamaraw. Tapos ito na yung binabarisan ni parang Denden, mga pintuan. Ayan, i-stain po siya. Tapos i-tatap coat. Tapos ito black po yan. Ayan, black yan. Ito yung natural color niya. Ito na yung magiging kulay niya pagka na-top coat. Medyo mag-ano pa pong konti yan. Magdadag pa siya ng konti pagka na-top coat siya. Prepare lang kami. Then diretso na po tayo sa site clearing. Tapos ito yung pintuan ni Sir Emerick. Ito mga boss, medyo matrabaho. Yung isang pintuan na to hindi matatapos ng isang araw, yung bakbakin pa lang o yung pagtatanggal pa lang ng lumang varnish nya, kaya medyo matrabaho pagka ganyan. Mga yero pang bubong sa barracks. Ayun mga boss, nandito na po kami. Ayun na si Hiro, si Tamtam ang ginamit po namin. Ayun, nakababa na po, nakababa na rin yung yung mga tubo. Tapos nandito si Boss Godi. Ayun, shout out kay Boss Godi, siya po yung sila po yung magpuputol doon, tsaka si Boss Vincent. Ayun yung mga malalaking puno ron ay tatamaan po ng ating gagawin. Yan, dito po yung area nya. Simula po doon sa bakod doon, sa may dulo doon, 40 meters. Bale yung isang unit kasi 4 meters po yung kanyang lapad. So 40 meters, and then yung kanyang yung kanyang haba 8 meters. So 4 by 8 po ang every unit. So 10 unit yan. Ayan. Ayan yung po nga mga gustong magnegosyo. Dito maganda po yung location nito. Maluwang po yung parkingan niya, parking space. Simula po dun sa property line, setback po kami ng 7 meters yata, 8 meters kung hindi ako nagkakamali yung setback niya. So maluwang po yung parkingan sa harap. And then yung pong kalsada rito isa maluwang din. So maganda sa stall or sa isang business yung maluwang yung paparkingan ng mga kliyente or mga bibili kung may magpapwesto dito. Ayan, ayusin muna namin yung barracks. For the meantime, doon muna kami magbabarracks sa ayun, yung existing na yun. And then tatayo namin yung temporary kuryente dahil naka-apply na po yan. Kailangan may tayo to. Si Wash dyan, may tayo yung temporary doon. Yung water source namin dito mga boss, meron naman pong tubig dito. Kaya lang yun nga, kuryente po yung wala pa. Pinaka-importante sa lahat ang ito, water source. Pwede po ga. Ito, malakas naman po itong poso. So walang problema. Tsaka ang kagandahan dito mga boss, yung location, napakaluwang. Biruin nyo, ang gandun yan. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 1 hektarya may gito. Ito property po nila kuya tsaka ni ate. Ayan si Mang Diego. Clearing muna. Then barracks. Nakakita ka? Yung sa niya mga boss, sa lot plan niya, yung pong frontage niya is nasa 52 meters. So 40 and then 52 minus 40 sa 12 meters pa po yung natitira. So yung 12 meters dito, yun po yung right of way ni owner. Papunta naman dito sa likod. Yung 12 meters po yun. Ito po yung niya, moon. Ito, hanggang dito yung property line, which is yung bakod na to, nakalabas.
So ayan, property line. Tapos meron din siya doon sa dulo doon. Ito yung aming magiging reference sa setback niya. Hanggang doon. Ayan, clearing muna, clearing. Para maano po namin yung ano, yung property line, mabatakan po namin ng tansi na makapagsukat. Mulberry to oh. Wala kayang ano dito, aas. Mulberry. Ay, mamamatay po yan. So, marami mga ano, atis. Meron kayang hinog. Atis oh. Atis. Chico. Pinakamalaki lang itong santol. Bali 3 yata yung santol na tatamaan dito. Tapos Chico and then yung dalawang kay Mitron. Yan po yung puputulin. Pala mga kasama natin bago. Mga bago po sila. Ito si Kit. Tapos yung iba mga bata ni Jan. Si Jan po yung magiging ano dito. Siya yung magiging pinaka leader nila. Si Jan. Yun na po yung linya ho. Itong red marking na to. Ito po yung property line. Ayan. Ito yung property line kung hanggang saan po yung lote. So yan po yung ating i-clear para mabatakan ng tansi po ito. Ito yung mga medyo mahirap itomba. Ito matigas to, mga kaimito, matigas na kahoy po yan. Tsaka yung santol. Tapos kagandahan dito mga boss, yung pong daan na to, ito daan po yan. Daan po yan ng Amaya. Amaya, Mexico, Kalulot. Ay, Mexico, Kalulot. Kalulot, San Fernando. Yan, Amaya po yung likod nito. Amaya. Ang lawak oh, lawak ang lote nila. Tapos napakaganda, napakalilim. Kahit po tanghaling tapat dito, napaka-presko. Dahil nga sa mga halaman na to. So maginhawa po silang gagawa rito. Pagka ganito kalalawak, masarap gumalaw. Walang problema sa space. Sayang itong mga ano na to. Atis na to. Wala po, matatanggal na po yan. Tatamaan po siya. Pero yung tingnan natin kung hanggang saan ba tayo. May marking di ito pala. Ayan, halos hanggang dito po yun. Tatamaan to. Ayan, itong tatamaan lang naman yung tatanggalin namin. Ito baka mas basip pa yung mga yan. Diyan, hanggang dyan. Ayan, ito po yung kanyang foundation plan. So ito yung pinakamaluwang sa dulo dun, dahil hindi po eskwalado yung lote. So maluwang to. And then the rest ano yan, halos 4 meters. 4 meters. And then 4 meters. Ayan, ito na po yung aming magiging butterboard or staka. Naka-offset po siya ng 1 meter sa building line. Ayan. So hindi na tatamaan ng building itong mga atis na to. Pero sa metro pa yung ano dito eh. Offset niya. Yan, maluto ko yan. Ay mga boss, kukunin din namin yung linya dito. Kailangan din namin makita para sukat namin ng actual base sa lot plan kung tumatama po siya. Report, kaya Ken.
Kenny oh. Tumubli ka yan, gini. Makakaya, tagilid ya. Tagilid. Diyan, mga pako dyan. Tayo. Dali niya rin ganyan. Kabila yung dalan. Yun na Maya niya, no? Maya. Diretso na Maya. Oh. Ayun yung moon. Boss, papakain ka na. Kapaan yan. Diretso yun, yung mga tulid. Yan. Kung may kayo ng mga timang sabi din, tanong kaya naman tayo. Yan. Ang laki. Yan. Ilan niya? 70. 49.7. Tara. Kape muna tayo, kape. Mas mini. Ano, pwede naman dyan. Lagay ba mo naman? Ay, shoutout niya pa yung isama mo. Oh, shoutout niya. Yararap. Ay, alaya. Bisa. O, tara, ang kape tayo pa. Ang kape tayo pa, magkape. O, itong kata ang plano, oh. Mabasahin, masira na yan. Kape muna po tayo, kape. Ikaw dyan, susunduin ka. Kape tayo. Eh, mo niya tama mo rin niya. Allergy yan eh. Maraming salamat po kina ate tsaka kay kuya sa pamerienda. Tayo special na mamon. Kaya pa niyan. Kaya lang din taga no. Allergy yata kay cheese eh. Yung mga cheese. Ano, allergic po sa cheese. Si Kit-Kit. Yung ano niyan, favorito niya, ang palaya. Nalagat na palya eh. Kaya nagpunta ko kay Parang Jimmy pa maglalagat tayo mga palya. Yung makahuli pa, yung makahuli. Yung makahuli dyan. Wala nang dadalang ma'am sa atagin. Ang punano rin si Pondo. Ayan na, elevation pala nito mga boss from the road. Simula po dun sa kalsada. 0.75 ang finish floor line ng ano po ng mga stall. So mataas po siya 2 step. And then slope dun sa may car parking. Ito po yung reference namin sa finish floor line po yan. FFL. Tapos ayun hanggang doon 40 meters. Ayun po kalsada ko. Itong bakod naman na to hindi pa naman po namin gagalawin yan para mayroon kaming privacy dito, saka for safety process din para hindi basta makapasok. Ayun yung ano, PS, ibig sabihin, ano mag-ibig sabihin ng PS? Private survey. Yan, PS. Ito po yung ano niya. Moon, dun sa likod na yan. At kung tatamaan naman bukas tong staka namin, madali naman pong ibalik yan. Kasi bukas tatabasin na po yan.
Mga 2 days siguro tatapos yan. Maklear po yung area na to. Meron akong chainsaw kaya lang hindi po kaya itong malalaki na to. Tsaka medyo mataas. So kailangan yung ano dito, kung magpuputol sa veterano. Yan na yung mga grid line. Halos 4 meters po yan. So yun po yung space. Yan, from here doon 10 po ito. One, 2, 3. Ang haba, ang ganda no. Tapos yung ano niya, yung kanyang harapan is ano po siya, mataas yung kanyang facades. Ayos. Hanap tayo ng ng bungang hinog. Marami atis. Ay, busog ako dun sa merienda. Ayun ang atis oh. Maraming bungang na hinog, kaya lang kinain ng paniki. Kinain ng kabag no? Kinain ng kabag. Kabag sa Kapampangan yung paniki. Yung Kapampangan po ng paniki, kabag. Piyanganda ng kabag. Ayun no, kinain ng kabag. So ayun na po mga boss, naka-layout na. Eskwalado. Ayan, ito na yung first unit. And then ayun yung grid line nito. May mga grid line po yan. Yung A hanggang L. Ayan grid line. So bukas baka clear muna nila to. Puputulin muna yung mga halaman and then pwede na silang magukay. Tapos order na rin natin yung una sa lahat, syempre yung bakal. Yung mga bakal kailangan na pong habang may nag-ukay, meron pong nagpapabricate ng mga column, which is yung column po nito, total column nito, yung mga poste niya is nasa 33 pieces and 33 piraso. Andun. Ayun, ayos. Tapos ang gagawin pa rito, syempre importante yung CR. Sa kuryente, dalawa ko po yung aking Blue Yeti. Ayan, ilaw lang naman, tsaka pag-charge ng cellphone ang gagamitin naman muna nila dito. Ayan, temporary barracks muna to. Tsaka naayusin bukas. At least kahit umulan, hindi po mabasa yung mag-stay in dito. Ayan siya oh. Diba? Ayos na dyan. Natulog ka na dito. Natulog ka na. Oh. Okay na. Tapos yung CR dyan, kaya naman niya banda kami to. So ayan mga boss, okay na. Bukas yun, putulin muna yung halaman. Tara, let's go.
Ayan na, nandito na po tayo. Isang oras ng biyahe. Unknown caller. So ayan na mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating vlog for today. Ayan, bukas na po tayo mag-update dito sa guest house. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.